Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat na nanonood ngayon. And you are on CKC K-Notes. So, for today, I am with Kuya Ted Payod, and he is our guest for today's episode. Okay, so, for our first question, ready ka na ba? Oo, ready. Okay, first question, sabi ni Jesus, pagsikapan nating pumasok sa makipot na pintuan. So, sa pagiging katiwala, paano mo napapahalagahan ang oras at priorities mo para hindi masayang sa mga bagay na walang external value? It's a big word. Wow. To be honest, mahirap talaga. Mahirap maging Christian, actually. Kasi andyan yung temptation, andyan yung Yes. problema. Hindi Kasi mo not mawawala. every Christian, not every people malakas eh. And not every Christian na totally may pananampalataya. So, there's a chance na pwede kang umalis kasi may problema ka. Pwede kang matisod no, sa pananampalataya. So, may chances din naman na yung problem na yun is magiging mas lalakas yung pananampalataya mo. Yun yung magiging way. Kasi Hmm. nga, di ba, wala namang problema na walang solusyon. Yeah. Yun yung nagiging So, ayun. way pa eh. Para Yan. This year, sobrang dami ng problema ko. Oh. So, lahat talaga binigay ko. Lalo na kay Lord. Yung oras ko. Kasi, sobrang dami ng pinagdaanan ko this year. Sobrang hirap kasi pumasok yung taon na to na inisip ko yung tuition ko. Kasi di ba kakagraduate ko lang, di ba? Yes. Congrats. So, ayun, iniisip ko yung tuition ko kasi nung time na yun, hindi na nagbibigay ng tuition yung father ko. So, I pray na, Lord, help me. Hindi ko alam kanino ko lalapit eh. Nahiya ako sa mga church. Kasi sobrang laki ng halaga din yun. Hindi ko alam. Lumapit ako sa mga tita ko. Buti na lang willing sila tumulong. And prayer answered. Amen. Na, ayun nga, sabi na, if you surrender lahat kay Lord and pinag-pray mo, siya na yung gagawa ng way para maayos yung problema mo. Doble-doble pa. Tapos after nun, nagkaroon pa ng second problem. Kumbaga yung pagkatas ng problema na yun, nadagdagan na naman ng problema. Na akala ko hindi ako maka-graduate. Because yung PE subject ko is hindi may credit. So, another problem na naman yun sa akin. Iniisip ko na, what if hindi ako maka-graduate this year? Another expenses, another tuition. So, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Kayo nang bahala. Kayo na po yung gumawa ng paraan, Lord. Kung hindi man kakayanin, kung hindi talaga makikredit yung subject ko, kayo na pong bahala umanap ng taong tutulong. Pero ayun, in God's grace, Amen. yung PE na yun na subject is nagmakaawa talaga ako nun sa mga deans of deans para lang makapasa kasi iniisip ko talaga yung financial ko. So, ayun, sobrang, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung problem is pwede siyang maging way para mas lumakas yung pananampalataya mo kay God. And also, yung problem din kasi yung ibang Christian, nagbabackslide sila dahil sa mga problema. Pero ako yung ginawa ko is, nanatili ako kay Lord eh. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi si Lord. So, ayun yung sagot ko sa question. Wow, amen. Maraming salamat, Kuya. I'm actually moved sa sinabi mo kasi hindi ko in-expect na ganun pala yung pinagdadaanan mo. I mean, you mentioned it before na ay nga may issues ka din, di ba, dun sa pag-graduate mo. Tapos yung recently pa, di ba, na almost 2 months ako na wala mag-church. Kasi, yun nga nagtataka ako. Di naman, kasi, ano yun, nung time na yun is, naghahanap ako ng work. Nagjo-job hunting ako. Then, syempre, wala naman ako ibang mahinga ng allowance, kundi sa mga tita ko. So, syempre, may part na nahihiya rin ako. And ayoko masabihan ng kung ano-ano. Yun. Kaya, yung Saturday, Sunday na yun is, nirest ko na lang. Kumbaga yung
the whole week kasi yan eh, Monday to Friday. Naghanap talaga ako ng work kasi gusto ko nang magkaroon ng work para maano ko Para na yung ma-sustain mo yung ma-sustain ko na yung financial problem ko. So, God's grace, may work na ako, pero ayun, still waiting pa rin sa October 1 para, Praying for you. masaya ako kasi, Wow. prayer dancer yung Wow, work niya. amen talaga. So, this talks a lot about stewardship din talaga. Then, isa pa kasi, yung pinag-pray ko kasi is yung work na hindi makakasagabal sa praise and worship, mo. sa pag-church, sa choir. And sana yung company na yun is, hindi siya makasagabal. Although 5 days lang naman pasok ko every week. I know na hindi siya magiging hindrance sa sa church. Okay. Wow. So, maraming salamat, Kuya, for your wonderful but yet moving na story, no? So, I'm praying na lahat din ng problems mo ay masagot ng ating Panginoon. So, moving forward, so sa ating second question, kung ang maliit na pampaalsa ay kayang magbago ng buong masa, bilang isang young adult, paano mo nagagamit ang maliliit or ang maliit na oras, talento, o resources na binigay mo? Yung 3 na T, di ba? Time, treasure, and talent. Ayun. Siguro sa time na lang. Sige. Ayun, parang Go lang. lahat ng oras ko is binibigay ko kay God. Kahit nasa bahay ako, may times na nakikinig lang ako ng praise and worship. May apps kasi ako dito sa phone na yung Our Daily Bread. So, meron din ako. Yun yung ginagawa kong daily devotion. May devotion. So, after nun, nagde-devotion ako. Wow. And, nakakagaan din kasi nakakagaan din ng feeling yung nakawala ng pagod, nakawala ng stress. Kasi, sa totoo lang, nakaka-stress talaga ang problema. So, kung si Lord kasi ang kasama mo, gagaan lahat eh. Parang yun yung ginagawa ko every day. Kasi you're able to rely on Him, not only by yourself. Yes. Yun yung ginagawa ko every day na bumabalik ako. Actually, nawala ako sa daily devotion. Simula nung nag-OJT ako kasi hotel, mahirap yung hotel, araw-araw pasok, tapos pag uwi ko, matutulog na lang ako, wala na akong time. So, netong mga nakaluwang-luwang na ako sa oras. Yun, unti-unti kong binabalik yung dati kong gawain. Nagde-devotion na ako araw-araw. Tapos nakikinig ako ng mga praise and worship. Yan. Nilalaan ko talaga yung oras ko. Wow. So, one thing talaga napansin ko, I really love, nagustuhan ko yung pag-set mo and pagmamanage mo ng priorities mo as in state. Kasi katulad na sinabi mo kanina sa kwento mo na yung may pinagdadaanan kang problema, lalo na dun sa pag-graduate mo, na I can't imagine kung gaano kabigat yung stress na pinagdadaanan mo, lalo na kung mag-graduate ka, syempre, ang laking tuition nun, di ba? And lalo na hindi na-sustain nung father mo, ay may mabubuting stewards na tumulong sa'yo, which is yung mga tita mo, right? Ayun. So, and another thing, napakagaling ni Lord kasi in the midst of all your problems sa pinagdadaanan mo, na nawala ka sa pagde-devotion mo, nawala ka sa church ng 2 months, pero you still managed na makapagpunta, na makabalik. Kasi not all Christians ay kayang bumalik sa simbahan. Yung natitisod sila, pero ayun, nawawalan sila ng gana, ng motivation na magsimba ulit, na bumalik sa iglesia nila. So, I'm really thankful sa Panginoon na you managed to step up and makapagsimba, makapag-serve dito sa ating church. That just is the meaning of stewardship actually. You managed
You have managed your time, your talent, and your treasure para sa ating Panginoon sa paglilingkod. Yun naman po, everyone. See you on our next episode. See you!